Magandang araw po muli mga ate at mga kuya. Ito po muli si Kuya Nanding, ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman po ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang salita ng Diyos. Ang pagbasa na ito parang napakasimple at magandang tingnan word for word, no? Una, yung galit. Hindi tal sa atin ang bilang tao ay nakagalit. At ang galit ay hindi kasalanan. Minsan nga nagalit si Jesus. Pero ang galit na yon ay dahil merong nangyari. No? Kaya lang, ang galit kapag ito'y ginawa at merong ginawa ka ng nagkaroon na ng judgmental o nanakit ka na, ito ay napupunta na sa pagkakasala. Kaya ang galit ay magandang pinagninilayan din natin. Bakit ba ako nagalit? Ano ang ikinagagalit ko? Kaya itong galit na ito ay magandang laman din ng ating pagninilay. Kasi bilang tao, hindi nawawala sa atin ang galit. Pero ang galit ay magandang tinitin. Ano ba ang nasa loob ng galit na iyan? Bakit ako'y nakakaganito? Minsan, ang galit natin dahil sa meron tayong nakaraan na pumapasok bigla sa ating isipan at yun ang akala natin sa kausap natin ay yun na. So binibigyan natin ng dahilan, binibigyan natin ng kahulugan ayon sa pagkaintindi natin sa atin. Pero magandang isang practice na inaalam muna natin ano ba talaga yung nangyari, no? So napakaganda nung pagsusuri at pagninilay, kasi minsan yung pagbitaw natin ng mga salita agad, ano, na nakakasakit na ng damdamin ng iba, doon tayo nagkakasala. Kung iba ay nakapanakit na, no? Nakapanakit ng salita, sa minsan ay sa kamay o pagbababa ng dangal ng tao. So ganun yung mga galit, no, at nagkakasala. Kaya maganda ito na isang panyaya muli, no, na pawiin natin yung galit at magkaroon tayo ng pagninilay. So at the end of time, minsan sa gabi o meron tayong panahon na tumahimik, mahalaga na wag panatilihin yung diablo na nananaig sa ating pagkatao, at minsan ito ay nakakasira ng relasyon. Halimbawa, relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa kapatid mo, relasyon mo sa anak mo, o relasyon mo sa mga tao. Kaya mahalagang magkakaroon palagi ng awareness. So ito po muna ang aking ibabahagi. Si Kuya Nanding M, na tuloy-tuloy na nagpapaalaala na mahalaga na tayo ay patuloy na magnilay, magbasa ng salita ng Diyos, at isabuhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng ito ay
pinasasalamatan namin sa ngalan ng Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat.